Lagi na lang yung pamilya ng asawa mo, pinapaboran mo, kaysa kila mama. Ate, hindi naman sa ganun. Hindi. Nararamdaman ko na pinagbabawalan ka ng emang yan, na tulungan kami. Hindi yan totoo, ate. Lagi mo na lang siyang pinagtatanggol. Kaya hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Dahil alam ko na siya lang ang sinusunod mo. Bahala ka na nga dyan, ate. Kung pumunta ka lang dito para makipagtalo, mabuti pa, umuwi ka na lang. Mahal, nandiyan ka na pala. Galing ba si Ate Marga dito? Parang siya kasi yung nakita ko sa daan. Oo, galing siya dito. Kaya pala ang lungkot ng mukha mo. Dahil ba nagtalo kayo? Oo, mahal. Ako na naman siguro ang pinag-awayan nyo. Ano ba ang dapat kong gawin, mahal? Para hindi na sila magalit sa akin. Mahal, wala kang dapat gawin. Dahil wala ka namang ginagawang masama. Pero mahal, hanggang kailan sila magagalit sa akin? Hayaan mo na sila, mahal. Ano? May bago na namang bag si Emma? Aba, at mukhang mamahalin pa. May pera naman pala sila. Tapos hindi man lang nila dagdagan yung binibigay na pera kay Papa. Pambili niya ng gamot. Pag sa amin, tinitipid. Pero pag sa luho, bigay ng bigay. Renz! 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 Oh, Ate Marga, bakit mo hinahanap si Renz? Basta, gusto ko siya makausap. Wala po siya, ate. May pinuntahan. Ano bang kailangan mo sa kanya? Alam mo, Emma, ikaw talaga yung problema namin eh. Ang kapal ng mukha mong lustayin yung pinaghihirapan ng kapatid ko. Ate, dahan-dahan ka naman sa pananalita mo. Dahil pareho namin pinaghihirapan at pinagsisikapan kung anong meron kami ngayon. Parehong naghihirap. Sinungaling. Bili kayo ng bili ng mga luho nyo, pero hindi nyo man lang dinadagdagan yung binibigay na pambili ng gamot ni Papa. Ang importante, ate, nagbibigay kami at hindi kami nakakalimot. Tapos, mas pinapriority nyo pa yung magulang mo kaysa sa magulang namin. Bakit hindi mo pa aminin na ikaw ang dahilan kung bakit tinitipid kami ni Renz? Ano ka ba naman, ate? Hindi ka pa magpasalamat dahil nagbibigay kami kay Papa? Saka ikaw, may sarili ka ng pamilya, di ba? Nakikinabang ka rin naman. Ngayon, kulang pa pala sa inyo yung mga yon? Ah, basta. Alam mo, Emma, simula nung napangasawa ka ng kapatid ko, naging madamot na siya sa amin. Makaalis na nga. Mahal, dito na ako. O mahal, bakit ang lungkot mo? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi, mahal. Ayos lang ako. Kamusta pala yung lakad mo? Ayos lang, mahal. Eh ikaw, bakit ganyan ang itsura mo? Si ate mo kasi, sumugod dito kanina. Oh, bakit daw? Anong sabi niya? Bili daw tayo ng bili ng mga luho natin. Samantalang hindi daw natin madagdagan ang pambili ng gamot ng papa mo. At
At ako daw ang dahilan kung bakit naging madamot ka sa kanila. Ano? At isa pa, mas prioridad mo daw ang magulang ko kaysa sa magulang mo. Hindi totoo yan. Pantay lang naman ang tingin ko sa kanila. Kahit mas sinuportahan ako ng mga magulang mo, kaya sa magulang ko. Tay, Oh, bakit nandito ka? may hihilingin sana akong pabor sa inyo. Ano naman yon? Tay, sana naman tulungan niyo pa rin po ako makapagtapos ng pag-aaral kahit ganito na yung nangyari. Ano, Renz? Pagkatapos mong makabuntis, naririnig mo ba ang sarili mo? Kahit makapagtapos ka pa, hindi ka naaasin sa buhay. Mananatili ka ng ganyan. Wala kang mararating sa buhay. Tandaan mo yan. Dahil wala kang pangarap. Tay, tatanggapin ko lahat ng sinasabi mo sa akin. Basta tulungan niyo lang po ako makapagtapos. Friends, hindi lang ikaw ang anak ni Papa. Andiyan pa si Bunso. Hindi na. Dahil tapos na ang responsibilidad ko sa'yo. Oh, mahal. Saan ka galing? Bakit ganyan yung mukha mo? Halika nga, upo ka muna dito. Galing ako pala tatay. Humingi ako ng tulong. Na sana, tulungan mo na tayo sa pag-aaral ko hanggang sa makapagtapos ako. Dahil hindi kaya ng budget natin. Lalo na, malapit ka ng mga anak. Kaso, hindi pumayag si tatay. Kulang na lang pag makaawa ko sa kanila. Pero wala pa rin. Ganun ba? Paano na tayo niyan? Oh, anong problema nyo? Ma, malapit na po kasi akong mga anak. Tapos, may 1 taon pa si Renz para makapagtapos sa kolehiyo. Ang problema po, baka hindi na po makapagtapos si Renz, ma. Eh bakit hindi kayo nagsasabi sa amin ng papa nyo? Nahihiya po kasi ako, ma. Ano ka ba, Renz? Simula nung magpakasal kayo ni Emma, parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Salamat po, ma. Oo, kaya tutulungan namin kayo ng papa mo hanggang sa makapagtapos ka at makahanap ng magandang trabaho. Talaga po, ma? Oo naman, mga anak. Salamat po, ma. Tapos, ganyan pa nga sabihin ni ate. Oh, mahal, saan ka pupunta? Kila ate. Huwag na, baka mag-away lang kayo. Basta, para maliwanagan sila. Lalo na si ate. Renz! Ate Marga, Oh, Renz, anong ginagawa mo dito? Oh, bakit? Nagsumbong ba sa'yo yung asawa mo? ano yung mga pinagsasabi mo kay Emma, ate? Hindi ba? Totoo naman na tinitipid mo kami dahil dyan sa asawa mo. Hindi totoo yan, ate. Saan mo ba nakuha yung mga sinasabi mong yan? Kitang-kita naman, Renz. At hindi kami manhid para hindi makaramdam. Hindi mo ba naaalala? Nung nagkasakit ang anak mo? Kanino ka lumapit? Renz, pwede bang makahiram ng pera sa'yo? Bakit? Ano nangyari, ate? Nasa ospital kasi yung pamangkin mo. Walang-wala kami ngayon. Paano ba yan, ate? Gagamitin sana namin ni Emma yung pera para sa kasal namin. Hayaan mo na, mahal. Ipahiram mo na muna kay ate. Makakapag-ipon pa naman tayo. Sige, ate. Papahiramin ka namin. Salamat, Renz. Hindi ba? Sa amin kayo lumapit? Ang bait ng asawa ko. Hindi siya nag-alinlangan. Natulungan ka. At ito pa, ni hindi kanya siningil sa iniram mo. Tapos, ganyan ang sinasabi mo sa kanya ngayon? Samantalang ikaw, nung kami ang nangangailangan. Ate, pwede mo makahiram ng pera? Manganganak na si Emma. Kulang pa kasi yung perang naipon namin. Ay, wala. Pampagawa namin to ng bahay. Hindi namin pwedeng ipahiram. O sige, subukan ko na lang kay tatay. Baka sakaling meron siya. Ay, wala din yun. Kababayad lang yan ng pang-tuition ni Bunso. At huwag kang papasok sa sitwasyong ganyan kung hindi mo kayang panindigan. Ate, kung tutusin,
Parang itinakwil niyo na ako noon. Nung nalaman niyo na buntis ko si Emma. Misyente mo, hindi niyo ako tinulungan. Ngayon medyo maayos na ang pamumuhay namin ng asawa ko. Sa halip na magtanim ako ng sama ng loob sa inyo, nandito pa rin ako, tumutulong sa inyo. Kahit na hindi niyo ako pinahalagaan noon, nandito pa rin ako, pinaparamdam ang pagmamahal sa inyo. Pero wala, hindi niyo pinahalagaan. Inaaway pa ninyo ang mga mahal ko at kinaiinggitan ang mga taong sumuporta sa akin noon. Masisisi niyo ba ako kung nakikita niyo na mas malapit ako sa mga biyanan ko? Sila, hindi ako pinabayaan at ang pamilya ko. Kaya pakiusap, tigilan mo na ang asawa ko, ate. At huwag niyo nang kainggitan. Maniwala man kayo o hindi, kahit na ganun ang ginawa niyo sa akin noon, marunong pa rin ako lumingon kung saan ako nanggaling. Dahil mahal ko kayo.